Minsan lang naman kaya pagbigyan na natin. Napakasarap kasi nito, pata ng baboy. Yung unahan yung aking pinili. Lagi naman ganyan kapag bibili tayo sa palengke, hahanapin natin yung pata unahan. So dito sa ating pressure cooker, papalambutan natin itong ating pata. Kung wala naman kayong pressure cooker, pwede naman din sa kaserola. Lalagyan ko ito ng tubig, yung medyo nakalubog, yung ating mga in-slice na pata. Sa lahat po ng nanonood sa oras na ito, maraming salamat po. Welcome po kayo dito sa Cook and Taste. Konting asin lang muna yung aking ilalagay para lang may konting lasa. Sabay taklob nitong ating takip ng pressure cooker, pakuluan natin ng 1 oras. Kung meron naman kayong ginisang bagoong dyan, ito yung masarap, yung hawak ko. Yun nga lang, kung nagkikrave ka sa mangga, ilalagay natin sa ulam, hindi sa panghimagas. Siguro nga ay naisip mo na rin kung ano yung gagawin natin sa ating pinapalambot na pata. Gagawin nating masarap gamit itong mangga. Kaya naman habang binabalatan ko to, nangangasim din ako kahit papano. Ngayon naman tapos na yung 1 oras ng ating pagpapalambot. Dahil sa medyo nabawasan yung tubig, lalagyan pa natin para dumami. Tapos lalakasan ulit natin yung kalan para mabilis lang kumulo. Lalagay na rin natin yung hiniwa nating kamatis, 1 pirasong sibuyas na pula at yung ating hiniwang mangga. Kaya ito na nga, tama nga yung iniisip mo. Nilagyan natin ng mangga itong ating pata. Tapos lalagyan na rin natin ng mga ibang lahok katulad nitong labanos. Meron din ako ditong ilang kulatay ng sitaw. Sino po ba sa inyo ang nakasubok ng magluto ng minanggahang pata? Kung meron man po, baka pwedeng paki-comment kung taga saan kayo. Ito kasing niluluto ko ay galing pa sa Cabiao Nueva Ecija ang recipe. Maraming klase na pampaasim sa ating mga lutuin. Nandyan yung sampalok, yung mangga, yung batuan, dahon ng alibangbang at kung ano-ano pa. Na tunay namang nagpapasarap sa ating mga Pinoy na lutuin. Na kung minsan nga para bang napakasarap ulit-ulitin. Medyo dinamihan ko yung patis kasi nasasarapan ako pagka yung sinigang ko maraming patis. Talagang talab na talab yung lasa niya hanggang sa kaduluduluhang paghigop mo ng sabaw. Para nga sa panghuling gulay na aking ilalagay, ilang pirasong talbos ng kangkong yung aking inilagay. At sa punto nga ito nakaluto na rin ako ng sinaing para sabay na sabay sila pag naluto at aking hihahain. Dahil nga sa sobrang lambot nitong pata, halos malaglag na nga yung mga buto ng aking hinahalo. Ganun naman talaga yung masarap pagka nagluluto tayo ng pata, yung pull of bones kung tawagin. Yung sabaw nito talaga naman kahit medyo mahal babayaran mo pag natikman mo sa mga kainan. Sulit na sulit yung lasa at talaga namang panalo ka. Pero mainam pa rin kung may sarili tayong luto. At least, kung meron mang kulang, tayo na lang yung mag-a-adjust. At kung meron namang hindi nagustuhan yung ating pamilya, malaya silang makakapagsabi ng kulang pa nga ng konti yung lasa. Talaga namang sobrang lambot at yung buto nga talagang hiwalay dun sa laman. Kung nangangasim ka nga sa mga oras na ito, pwede ka naman magluto kinabukasan basta meron kang budget at kayang-kaya mo ito. Yung niluto kong ito ay idea lang naman. Pwede ka namang mag-adjust ayon o base sa iyong kagustuhan. Disclaimer lang, hindi po ito authentic na minanggahan. Ito lang naman ay base sa aking kaalaman. Kaya kung meron kang napupuna o hindi nagugustuhan sa aking ibinahaging luto, pwede ka naman mag-suggest, pwede kang mag-comment, malaya ka makapagsabi kung ano yung nais mo. Buong puso ko pong tatanggapin lahat ng iyong mga puna, lahat ng inyong mga komento. Ako po ay willing matuto kung sino man po yung mga eksperto. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Salamat!